Dwight, say hi. Live. Okay, let's go here. Ka-Express, ang official update ni Coach Tim Cone ay nagpapatunay na ang laban kontra Guam ay itinuturing niyang most important game ng Gilas Pilipinas sa buong qualifiers na ito. Dahil dito nakasalalay ang pag-asa ng bansa na babante sa 2027 FIBA World Cup at makamit ang ultimate goal na 2028 Los Angeles Olympics. Walang iniwang detalye ang Gilas delegation sa kanilang paghahanda. At dito pumapasok ang crucial role ng video viewing at advanced scouting technology. Maring sinabi ni Coach Tim na sinuri niya ang lahat ng mga game tape ng Guam mula sa continental tournaments. Ang detailed analysis na ito ay nagbigay din sa threat level ng Guam, lalo na ang specific moves ni Ty Wesley na inihalin tulad ni Coach Tim kay Sean Chambers at ang size 6'11" na si Jonathan Galloway at ang intensity ni Jericho Cruz. Ang scouting technology ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang offense, ito ay nag-identify ng kanilang kakayahang mag-upset, gaya ng kanilang panalo kontra Syria na nagpatunay na hindi dapat baliwalain ang laban. Ang factual data mula sa video viewing ay nagdikta ng tactical changes ni Coach Tim dahil sa aggressiveness ng Guam, nag-iba ang approach ng Gilas. Nagkaroon ng intense 2-a-day practices upang i-push ang mga players, kabilang ang mga veterano tulad ni Junmar Fajardo at Chapit Aguilar na maglaro ng mas mabilis at mas aggressive style. Ito ang direct result ng pag-aaral sa weakness ng Guam at strength ng Gilas. Ang strategic implication ay malinaw. Ang Gilas ay handang i-dismantle ang sistema ng Guam gamit ang intelligence at physical superiority. Ang tournament overview ay napapakita na ang mataas na antas ng preparasyon ay necessary upang panatilihing buhay ang long-term vision ng programa. Ang bawat win ay critical at ang professionalism ng coaching staff ay nagpapatunay na ang future ng Gilas ay may matibay na foundation. Sa huli, ang lahat ng pagsisikap na ito, ang advanced scouting at ang aggressive training, ay set para suportahan ang core philosophy na si Kai ang magiging anchor ng future success ng Philippine basketball. Ang preparasyon ng Gilas para sa laban kontra Guam ay pumapasok sa isang bagong antas ng professionalism at intensity na direktang inuutos ng advanced scouting technology na ginamit ni Coach Tim. Ang official update ay napapakita na ang mindset ng Gilas ay all-in para sa dalawang crucial games na ito, na tinukoy ni Coach Tim bilang the most important games na kailangan nilang laruin upang masigurong makaabante sila sa susunod na yugto ng qualifiers. Ang future ng ating national team ay nakasalalay sa mga panalong ito at ang paghahanda ay kasing tindi ng stakes. Ang key takeaway mula sa video viewing ay ang necessity na maglaro ng aggressive style at pace. Matapos suriin ang mga game tapes ng Guam, lalo na ang kanilang shock upset laban ng Syria, natukoy ni Coach Tim na ang Guam ay athletic at dangerous kapag nabibigyan ng momentum. Bilang countermeasure, nagpatawag si Coach Tim ng intense 2-a-day practices na nagtutulak sa mga manlalaro na i-maximize ang kanilang physicality at endurance. Ang sistema ngayon ay nangangailangan na tumakbo ang mga big men tulad ni Junmar Fajardo at Chapit Aguilar na nagpapatunay na walang shortcuts o slow pace na papayagan laban sa Guam. Ang specific targets mula sa scouting report ay sina Ty Wesley na ang footwork at craftiness ay naihambing ni Coach Tim sa dating PBA import na si Sean Chambers at si Jonathan Galloway na 6'11" center ay nagbibigay ng rim protection at size at si Jericho Cruz naman ang main threat sa perimeter. Ang advanced scouting technology ay nagbibigay ng factual data upang makagawa ng specific individual matchups at defensive schemes para limitahan ang mga star players na ito. Halimbawa, ang plan na i-pressure si Cruz sa full court at i-trap siya sa side pick and rolls, habang sinisigurado naman na hindi makakakuha ng easy point si Galloway sa loob. Ang strategic implication ng video viewing ay naglilinya sa long-term vision ng Gilas. Ang professionalism sa paghanda ay hindi lang short-term solution. Ito ay pagpapanday sa culture ng excellence
At kahit wala si Kai sa window na ito, ang intensity at strategic depth na ipinapakita ng coaching staff ay nagpapatunay na ang program standards ay mataas. Ang lahat ng sacrifice at detailed preparation ay nakatuon sa goal na suportahan ang core philosophy na si Kai Sotto, ang future na siyang mag-build ng foundation of disciplined performance at strategic superiority para sa Gilas. Ang technical aspect ng video viewing ay nabigay kay coach team ng clear mandate kung paano i-neutralize ang offensive threat ng Guam. Hindi sapat ang physicality, kailangan din ng intelligence at precision sa defensive rotations. Ang advanced scouting technology ay nagbigay ng minute-by-minute breakdown ng tendencies ng Guam na siyang nagdidikta ng tactical drills ng Gilas. Ang key threat na na-identify sa tape ay ang inside-outside game ni Ty Wesley at Jonathan Galloway na may suporta mula sa aggressiveness ni Jericho Cruz. Sa video viewing, makita na si Wesley ang most effective kapag isolated siya sa low post gamit ang kanyang veteran footwork na kayang talunin ang single defender. Bilang countermeasure, ang Gilas ay nag-ensayo ng double team rotation sa post na mabilis at unpredictable na siyang nagtutulak kay Wesley na mag-kick out o mag-turnover. Ang big man naman na sina Junmar Fajardo, AJ Edo at Quentin Meliora Brown ay sinanay na i-disrupt ang entry passes kay Wesley. Para naman kay Galloway, ang 6'11 center, ang videotape ay nagpakita na siya ay effective sa putback at catch and finish plays. Ang defensive assignment ng Gilas ay limitahan ang kanyang offensive rebounding at i-force siya sa perimeter kung saan mas mababa ang kanyang effectiveness. Ang mobility ni AJ Edo at ang positional strength ni QMB ang gagamitin upang panatilihing off-balance si Galloway. Ang advanced scouting ay nagbigay din ng specific angles kung saan mas mahina ang defense ng Guam sa pick and roll at dahil dito, nag-design ang Gilas ng mga pick and roll plays na nagtatarget sa slow-footed defenders ng Guam, ginagamit ang speed ni Scottie Thompson at Chris Newsome. Ang video viewing ay napakita rin ng specific patterns sa press break ng Guam. Bilang response, ininsayo ng Gilas ang kanilang fourth court press at trap defenses upang mag-create ng turnovers at i-force ang Guam offense na mag-set up sa huli ng shot clock. Ang strategic implication ay nagiging disciplined at informed ang lahat ng decision ng Gilas sa court. Ang paggamit ng advanced technology ay nagpapakita ng commitment sa excellence na kailangan upang panatilihing intact ang vision ng programa at ang long-term goal ng Gilas Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.